Hello guys! Welcome to my kitchen. Welcome to my vlog. Isang mahaba-habang vlog ang makikita nyo sa video na ito. Sobrang dami nyong makikita, sobrang dami nyong matutunan dito. And ayun guys, sana matapos nyong panoorin. And kung makita nyo man tong video na ito, sana wag nyo kalimutan i-like, i-share, and i-subscribe na ang aking YouTube channel. At itong video na ito yung ganap ng mga nakaraang week. Kinumpile ko na lahat dito. Natagalan lang tayo mag-upload kasi medyo busy din, ang daming ginagawa. Tapos yung sa editing talaga is sobrang haba yung time ng pag-i-edit dito. Tapos lalo na yung pag-voice over kasi nakakalula sa haba ng video. Oh my God! Nag-effort pa naman akong mag-video sa sobrang haba nito. Kaya ayan, magtiis ka. Dahil sa sobrang haba ng video na to, nakakatamad na din talagang mag-voice over. Kaya sana matapos ko to guys! 5 recipes ng choco moist cake itong binibake ko ngayon. Kaya kung makita nyo, medyo madami-dami siya. 5 recipes siya kasi meron akong two-tier cake, may other cakes pa na kailangan dekoritan. And ito na, sabay-sabay sila. Ang laki ng oven ko guys. 6 trays tong oven ko na ito. So ayan, matagal na din yan sa akin kasi kasama ko na siya for 10 years. 10 years na siya guys, from Big Cake siya na brand. And natandaan nyo tong cake na to guys, ito yung ginawa ko ng mga flowers na ganito. And since hindi ako nakapag-ready, kasi munti ko nga makalimutan yung orders na yun, yung flowers na ganito is hindi ako nakabili ng mas marami. Ngayon, sinabi ko sa client na siguro, ano na lang, dadagdagan ko na lang siya ng mga blossom flowers. So, gagawa ako ng fondant flowers ng mga blossom. Maliliit siya ng mga blossom. And ganito yung ginagawa ko guys. Andito na yung fondant. Ayan, may color na siya, color pink. And then, nagkurot lang ako ng kunting-kunti. Ayan, bibilogin ko siya ng ganyan. Tapos, isi-shape ko siya as third drop. Ganyan. Naka-third drop na siya. And then, meron ako ditong ball tool na maliit. Ipipress ko lang siyang ganyan sa gitna. Gugupitan ko siya mga 5 pieces. Para makakreate ako ng 5 petals. Ayan. So, ganito na yung hitsura niya. And then, i-open ko siyang ganyan. Tapos, meron akong ball tool dito and itong foam pads. Ayan. Basta ganun. And then, ganyan. Ipipress ko lang yung bawat petals para mag-flatten siya. Para mag-open siya and mag-flatten siya. Ganyan. And that's it. Look, ganyan na siya. Marami. Actually guys, andito, may natapos na ako. Ganito yung hitsura niya. Look. So, gumamit pala ako nitong floral wire. Ayan, floral wire number 24. Ayan. And then, nagupit lang ako ng mga tatlo na hindi pare-pareho yung taas ng floral wire. And then, yung pinakadulo is nilagyan ko siya ng scotch tape. Nagbuhol lang ako ng scotch tape dito, ganyan, para hindi sila maghiwalay. And ganyan, ang gaan nitong blossom flowers. Hindi na yan siya mag-slide sa floral wire. O, diba? Look, and ang dami ko nang nagawa dito. Ayan, diba? And dito naman is nag-mix lang ako or magmi-mix ako ng Mona Lisa whipping cream. Isang buong 1 liter ng Mona Lisa whipping cream. Then nag-add ako ng 2 kutsara full tablespoon ng sugar powder. And then, imimix natin iyan in high speed. So, itong mixer na ito, guys, kung manonood kayo sa akin is, matagal itong mixer sa akin. More than 1 year nang gamit ko ang mixer na ito and still in good condition pa din siya. As in, gumagana pa din talaga siya, guys. Walang sira. So, while waiting na umalsa yung ating whipping cream, dito naman ay nag-melt ako ng dark chocolate ng Dachi Premium. So, ayan. So, hot water. Nag-add ako ng konting hot water para mag-melt siya. And gamitan lang natin ng wire west para mas mabilis. Back to the icing, ayan, umalsa na siya guys. Yung 5.5 liters ng mixing bowl ay talagang halos mapuno na. O diba, kaganda ng whipping cream na itong Mona Lisa. And ganito lang yung texture niya, medyo soft lang siya guys. Hindi siya totally stiff consistency kasi mabilis tumigas ang Mona Lisa whipping cream pagka na-overwhip.
At ito yung chocolate bar na sinasabi ko na minelt ko kanina. Yung pinakita ko sa inyo kanina, nilagyan ko siya ng mainit na tubig para ma-melt. Gagawa tayo ng chocolate mousse. So, gamit ng icing. Kukuha lang ako ng icing na Mona Lisa whipping cream. Maglalagay ako ng tinunaw na chocolate. And then, maglalagay din ako nitong mocha flavored from Finissimo. Dito sa Davao, nabibili ang Finissimo Mocha Flavored sa Big World and dito sa Biket sa Buhangin. So, ayan guys, mix-mix lang natin yung tatlong ingredients na iyan. And kung titikman nyo ito guys, personally, napakasarap talaga ng lasa nitong chocolate mousse. Ano ba yan? Nabablangko ako. Ayoko nang magpaulit-ulit ng pag-voice over guys kasi ang ending nito hindi na naman matapos. Bahala na this, guys. Ayan, tiis-tiis tayo sa pag-voice over. Napunit yung cake dito pag alsa ko kaya lalagyan ko siya ng chocolate ganache and ipapasok ko lang to sa chiller para mag-set siya, para dumikit siya balik and then saka natin siya babalutan ng icing. At least 2 minutes lang sa freezer, okay na yan guys, madikit na kaagad yan. So after sa freezer, ayan, mag-start na akong mag-cover pero ito na nga, kahit gaano pa kaliit ng cake, always make sure na magdalagay ng mga support, gaya ng sa gusto. Kahit pa 6x3 cake lang, ayan guys, importante, lalo pat meron siyang chocolate filling. I mean, meron siyang chocolate mousse filling. So, delikado yun siya, baka mag-slide ang nasa upper layer. Make sure na lang talaga na naglalagay tayo ng mga dowels. Kasi, mahirap na guys, bandang huli, doon pa tayo magsisi pagka nasira na yung cake sa biyahe, di ba? So, yung color nito is peach. So, hindi lang siya masyadong nabigyan ng justice dito sa video. Ewan ko. Peach is combination lang naman ng pink and orange color. And ang exciting part is yung decorating na guys. So, ito na yon, magtatanim na tayo ng mga flowers dito sa ating cake. Ang ganda. Ang ganda-ganda guys. Grabe. Dahil nga kulang yung mga flowers, nag-initiate na talaga ako na mag-additional na lang nito mga blossom flowers na ginawa nga natin gamit ang fondant. Ang gaganda naman ng kinalabasan din. Sobrang nagustuhan din ni client. Nag-abiso syempre ako na ganito yung gagawin ko. And ayun naman, sumang-ayon naman siya. So, buti na lang talaga guys, ang ganda din talaga ng kinalabasan. And after adding the so-called pastel dito sa ating blossom flowers, is mas lalo siyang nabuhay. Ang ganda na tingnan. Yan yung inad ko na icing, white icing dito sa center ng ating blossom flowers. Meron akong ginawa dito na fondant. Ito ay ilalagay natin sa ibabaw ng cake tapos ipipint ko siya ng gold. Paint lang natin tong letters dito. Gamit itong premium quality na tinunaw siya sa cooking oil. Cooking oil! Ayan guys. So, i-mix lang natin. Yan, pipaint lang natin para maging gold siya. Ganda ng lapat ng pagka-gold. Ngayon ko na-appreciate yung ganda ng premium quality ng gold luster dust. Lalo na pag ang ginamit na pang tunaw is oil. Talagang ang ganda niya guys. Cooking oil lang yung ginamit ko dito pero sobrang kinang niya and sobrang ganda ng lapat sa fondant pag pinipaint na siya. Ang bilis lang din niyang matunaw, ma-dissolve yung pinaka-luster dust. And this is the final look ng ating cake. Ang ganda sobra. Welcome, darling. Ito naman yung ganap last Sundays. After namin kumain ng lunch sa labas, nag-church, and then pagkatapos ng church is umuwi ng bahay para i-continue ang pag-decorate ng cake. So, itong cake na ito is para sa Instagrill. I have only 1 hour para tapusin yung pag-decorate ng cake. And then,
since wala namang binigay na inspo si client, so ayan, ako pa din bahala sa design, basta dapat maganda pa din siyang tingnan, okay? Dapat presentable pa din siya. Again, Mona Lisa whipping cream pa din tong ginamit ko na icing. The cake is size 8x6 and 6x6. Itong ganitong klaseng cake is nasa 3,000 pesos. May kasama na din pala ito 12 pieces cupcake. Fast forward, so ito na siya. Ang ganda-ganda. Yung mga flowers guys ay nabili ko siya sa Mr. DIY. Yung iba naman is sa Lots for Less. Ayan, meron yan, mga flowers. And for debo nga pala ang cake na ito. Tapos yung number 18 is, since gawa siya sa fondant, then dito ko na siya nilagay sa vinyo. And dito na din ako nagpaint ng color gold. Ayan, pinipintingan ko siya ng gold para mas ma-emphasize yung number 18. Siyempre, ako na mag-bake, ako mag-decorate, ako din mag-deliver. O, diba? All around na to, guys. Pag uwi ng bahay, maghuhugas din ng plato, magbe-bake ulit. And ganun lang, araw-araw, ganun lang, paulit-ulit. About sa cake riser na masyadong payat at mataas, don't worry, guys, kasi 2 years ko na din gamit-gamit itong riser na ito. And this is provided ng Event Place. And stable naman siya. Kumbaga, hindi na siya umuuga pagka naipatong na yung cake. Kasi syempre, mabigat yung cake. So, far naman guys, for 2 years is hindi naman siya natumba yung cake. O, wala namang nangyaring ganun. Ito nga pala yung venue ng Instagrill. Sobrang laki ng space ng Instagrill, guys. Ito yung venue nila sa MAA dito sa Davao City. And sobrang lawak, sobrang ganda, ang gaganda din ng mga lightings. Fast forward, after the cake delivery is papunta naman ako nito sa baking pantry o Yangurin para mamili ng mga kukulang-kulang na mga ingredients para bukas naman ng mga orders. So, ganun siya ka-busy, guys. Andito na nga tayo sa baking pantry. Ayan, kumuha na ako ng kakailanganin ko. Meron tayong dark premium ng dachi, tapos cake board, ayan, and ito yung favorite ko na rolled fondant ng Dirks, ayan yung ginagamit ko, guys, and also kumuha din ako ng Mona Lisa whipping cream. And this time, may nakapansin na sa akin yung ating followers. Our cakes and pastries. Ayan guys, may namit tayong new followers dito. Saan ka ba? Kalagatan Oriental. Okay. Layuan mo. Nakilala niya talaga ako. Every time na lang talaga na pupunta ko dito sa baking pantry, may nakakakilala talaga sa akin. And ayun, nagpapapicture. My God, nakakahiya. Yan, konting chika-chika. Tapos, yun nga, natanong ko din sa kanya yung FB page niya. Ito yung FB page niya, guys. I-follow niyo na lang si Mom. So, ito na nga. Nakalimutan ko yung pangalan mo, Ma'am. Nako, sorry. Makakalimutin na talaga. And nice meeting you po, and thank you so much for supporting my vlog. Fast forwards guys, isa-isa pang cake. Ito yung part na nagtunaw ako ng premium quality na luster dust, and nilagyan ko siya ng oil. Nilagyan ko siya ng cooking oil, and kita nyo naman dito sa video. Kunti lang talaga yung amount ng cooking oil para lang mag-melt yung luster dust, and sobrang ganda ang kinang. And pinasok ko siya dito sa ano tawag nito? Spray. Ano tawag? Grabe, parang na-drain na ako or natuyo na yung aking utak sa kaka-voice over. Ang hirap pala mag-voice over ng sobrang haba na video. So, ito na nga guys. Gumamit ako ng, ang tawag nito? Airbrush. Gamit ang airbrush sa pag-spray dito ng luster dust. So, medyo doubt pa ako dito na time guys kasi sabi ko baka hindi lalabas yung pagka-gold niya. Baka bumara lang sa mismong spray. Okay? And, ayun, buti na lang talaga guys. Buti na lang talaga kahit papano, kahit paunti-unti yung paglabas niya. Kasi, ano siya medyo malapot-lapot ng kaunti yung texture ng, natin, yung mixture ng luster, yung gold. So, hindi siya ganun kabilis lalabas talaga. Paunti-unti lang to guys, and mabilis lang siya dito sa video kasi naka-fast forward yan. Pero sa totoo talaga, medyo matagal yung process ng pag-spray. Kasi yun nga, sabi ko, hindi siya ganun
kadami yung labas, yung buga ng paglabas ng gold. Dahil nga sa texture niya na medyo malapot-lapot. Pero okay lang, kaya naman siyang pagtyagaan and natapos naman siya. So, ayun lang guys sa luster dust and cooking oil lang talaga. Best na talaga siya. Ang ganda ng niya, kinalabasan niya, makinang siya dahil sa cooking oil. Fondant cake tong inisprehan natin ha. And, ayan, hindi pa ako nakapag-try sa icing. Hindi ko alam kung ganun pa din ang kalabasan pag icing. Pero dito sa fondant guys, as in, ang ganda talaga. Grabe. Wala lang ako yung picture nung nasa venue na siya kasi hindi ko na picturean kasi nung hinatid ko yung cake is hindi siya pinadisplay kaagad nung client kasi matagal pa daw yung pagsimula ng party. So baka daw langawin, ganyan-ganyan. Tapos yung naman, yung inutusan ko naman is hindi din siya nakapag-picture, nakalimutan niya din. So ayun, wala tayong video. And another followers ulit na na-meet natin dito sa Baking Pantry. Ito na si Ma'am. Ayan, nakalimutan ko ulit yung pangalan niya. Pa-PM na lang. And thank you so much for watching. Bye!